ito, magandang pag-usapan po, ano? Ito hong move po ngayon ng Solicitor General, ano po, no? Patungkol po dito sa petition po mga kabida na naisampad dyan sa Korte Suprema on the 25 o 2025 national budget, ano po, na? Hindi pa nga nag-umpisa ito hong oral argument na nakatakda sana ngayong April 1, ano po, gusto na pong ipa-dismiss outright po mga kabida ng Solicitor General ito hong petisyon na naisampa po ni Attorney Vic Rodriguez at ito pong si Congressman Sid Ungab, ano po. Yung kanila hong grounds po ay unang-una, wala man talagang basihan, ano po, yung kanila hong petisyon, ano po. At pangalawa po mga kabida, ito hong kanilang ginawa daw ay inimpede daw nila yung implementation ng isang batas na para sana sa progress at kapakanan po ng ating mga kababayang Pilipino, ano po, na? Okay. Dito ho sa post po mga kabida ng Inquirer.net, alright? Nakatitle po ito, Solgen 6 Dismissal of SC Petition versus 2025 Budget. Eto, babasahin ko po itong kanilang balita mga kabida, ano po, na? Ito po. Citing fatal procedural defects and utter lack of merit, government lawyers have asked the Supreme Court to dismiss the petition questioning the constitutionality of the General Appropriations Act or GAA for 2025 signed by President Ferdinand Marcos Jr. last December. Ano po, na? So, yun yung gusto po ng mga abogado po ng gobyerno, no? Particularly mga kabida ito kung Solicitor General na si Minardo Guevara, no po, na? Ito po yung kanila hong argument po mga kabida. The petition before the Honorable Court does not represent a genuine concern for constitutional integrity, but appears to be an attempt to merely impede the implementation of a law that is vital to the nation's progress and well-being of its people. Okay? Yun po yung sinabi ni Solgen Guevara na po dun ho sa kanyang 89-page po mga kabida, mantakin nyo ha, 89-page po na comment na isinabmit po niya sa Korte Suprema last February 27, pero last Friday lang po ito, kahapon lang po ito available, ano po, na? Ito pa po. The petition filed by Davao Representative Isidro Ungab and former Executive Secretary Vic Rodriguez raised several violations of the 1987 Constitution with the approval of the 2025 budget, including the supposed blank items in the Bicameral Conference Committee report of the spending plan. Ayan. So, yun po yung ugat po doon sa kanila kong petisyon. Yung mga blank items na nakita ho nila doon ho sa Bicam report, mga kabida, no po. In fact, meron po silang kopya noon, ano? At yun po yung dahilan kung bakit ho nila gustong ideklara ito hong General Appropriations Act na unconstitutional, ano po, no? Dahil ho, ang ginamit po nilang basihan, ito hong Bicam report po mga kabida, may mga blanco, questionable, ano po, no? Invalid, ano po, mga kabida. So, ito po, no? Petitioner said, the Bicameral Conference Committee report showed several blanks, particularly the budget allocations for the National Irrigation Administration, Department of Agriculture, and the Philippine Coconut Authority. Alright? Here, the Bicameral Conference Committee not only made several amendments to the 2025 General Appropriations Bill, but left blanks in the report, which is very dubious and dangerous as the budget for the said office or offices and programs remain to be undetermined. Ayon po sa petition po mga kabida. Pero ang sabi po ni Solicitor General Minardo Guevara, the claim of blatant violation of the Constitution is without legal basis and in fact is a bare assertion without citation. Mantakin nyo ha, take note of the phrase, is a bare assertion without
citation. Ayan po, na. Dagdag pa ni Guevara, the petitioners failed to point out specific provisions of the Constitution that were being violated. So, kumbaga, kini-question po ni Guevara at gusto ho nilang i-dismiss outright po ng Korte Suprema kasi ho, nag-cite po sila ng provision, ito hong mga petitioners, pero hindi naman po nila binanggit kung anong provision po ng saligang batas. Ano po, no? Kaya ang sabi po ni Guevara, wala po talagang provision sa saligang batas. Doon ho sa kanila hong claim, mga kabida, ano po, na? Petitioners cannot do so because, in fact, there exist no provisions or prohibitions. Okay? Dagdag pa po, whatever doubt petitioners have against the contents of the GAB, whether they were duly deliberated and agreed upon by both houses, and any claim that anything anomalous occurred within the BCC falls in the face of the enrolled bill. Alright? The enrolled bill, ayon po kay Guevara, has been transmitted to the President, was complete in itself, contained no blanks, and was duly approved by both houses of Congress. Ang problema po kasi, yung kini-question po mga kabida ng mga petitioners ay hindi ho doon sa enrolled bill. Doon ho sa BICAM report na nakita ho nila may mga blankong items doon. Ano? Okay? Pagdating ho doon sa enrolled bill, bigla ho nagkaroon po ng mga figures. Ano po? Yun yung question po nila kasi may kopya po sila eh. Ang contention po nila po mga kabida, bakit po inapprove at niratify both houses, ito hong House of Representatives at ito hong Senate, itong BICAM report na may mga blanco. Supposedly, yung normal proseso po mga kabida, ayon po kay Congressman Sid Unga, dapat pag ito ay i-ratify o ni-ratify po ng House of Representatives at ng Senate, dapat kompleto na yon, may mga figures na yon. Bakit ho may mga blanco daw after the ratification? Okay? So, ang suspetsa po nila, baka ho, yung fill in the blanks nangyari after the ratification and before ipinaabot o dinala po doon ho sa opisina po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya yun yung problema doon. Ano? Kasi ho, gumamit daw ng mga dokumento like itong BICAM report, ito hong gobyernong ito, yung BICAM, para gawin po itong enrolled bill and eventually magiging General Appropriations Act after the signing of the President of the Republic of the Philippines. So yun yung petition po nila, ano po, no? Pero dito ho sa move po ng Solicitor General, gusto po nilang dismiss kagad, ano po? Dapat antayin muna ito hong oral argument. Malay mo, baka may mga ebidensya pang dagdag, ano po? Ito hong mga petitioners. Baka masak na lang po itong Solicitor General, diba? Doon nga sa PhilHealth issue, medyo hirap po sila, nasagutin po itong mga question po ng mga maestrado, ano po, mga kabida. Diba? How much more ito hong national budget? Napakalaki po ito kumpara doon ho sa PhilHealth issue, ano? Okay? So, titingnan na lang po natin kung sang-ayunan po ba ng Korte Suprema ho yung kagustuhan po ng Solicitor General na ipa-dismiss outright, mga kabida. Ito hong petition po ng mga complainants or itong mga petitioners na si Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Unga, ano po. I'm sure, paabutin po nila ng oral argument po ito, ano? Kasi ano naman pong silbi po doon ho sa schedule po ng oral argument kung i-dismiss na kaagad, ano po, na? So, ako sigurado po ako na mangyayari po itong oral argument, ano po, na? At saka most likely kung ano yung magiging resulta at mangyari po sa oral argument po, makabida, baka kung magdesisyon man itong Korte Suprema, after na po, ano?